Welcome back sa ating mga balitang basketball. Ayon mismo kay Jake Fisher ng NBA mga idol, itong si Naz Reid ay inaasahan na mag-opt out at kanyang susubukin ang free agency pagkatapos ng season na ito. Itong si Naz Reid ay mayroong $15 million na player option para sa 2025-2026 NBA season. Pero kung susubukan niyang mag-opt out at papasok siya sa free agency, aba marami naman ang maghahabol sa kanya. Kaya mga idol, yan daw sa ngayon ang susubukang gawin nitong si Naz Reid. Malaking sugal para sa isang manlalarong pasukin ang free agency. Dahil halimbawa sa status nitong si Naz Reid na mayroon siyang 50 million na player option, pwede siyang makatanggap ng mas malaki pa dyan na offer galing sa ibang kupunan. Pero kung sakaling walang magkakaroon ng interest sa kanya, nako, mas mababa naman dyan ang pupwede niyang kitain. Dahil syempre kapag walang mayroong malaking offer sa'yo, walang maghahabol din. Kaya yung gagawin naman ng ibang team ay bababaan yung kanilang offer para syempre kahit papano makukuha nila itong si Naz Reid. Dalawa lang to mga idol. Kung papalarin si Naz Reid na makakuha ng malaking kontrata higit pa sa $15 million o mas mababa. Depensa ang tumalo sa OKC kanina sa kanilang laban kontra Minnesota. Sila'y kinambak mga idol. Binura nga ho ng Minnesota ang malaking kalamangan na 25 points nitong Thunder sa kanila. Sa ngayon na-expose na nga itong OKC mga idol dahil despite na magaling sila at top 1 ngayon sa NBA, kung babanggain mo naman ang depensa, yung kanilang depensa ay mahihirapan sila. Mahirap para kay Coach Chris Finch na kalabanin itong OKC sapagkat sila'y nagdo-draw daw ng maraming foul at maski itong si Shai ay mahirap lapitan sapagkat magaling daw kumuha ng foul. Pero ngayon sa labang ito ay kanilang nautakan at kanilang natalo. Kahit nasa ibaba man sa ngayon ang Golden State Warriors, hindi naman daw malayong sila'y makapasok rin sa playoff bracket kung saan sa ngayon ay maganda naman ang tinatakbo ng kanilang kupunan. Ayon mismo sa paniniwala ni DeMarcus Cousins, former Golden State Warrior player, dapat pa rin daw ituring na dark horse itong Golden State Warriors dahil sa kanilang magagawa at sa kanilang kakayahan, especially sa playoff. Kung siya raw ang number 1 o number 2 seed na team, aba siguradong manginginig daw ito kung kanilang makakabangga itong Golden State Warriors sa first round kung saan, aba, delikadong kalaban ang Golden State sa mga ganyan. Siyempre, paunahan, 7-game series na yan, hindi yan elimination. Kaya malaki ang kumpiyansa nitong si DeMarcus Cousins na siguradong mayroong kalalagyan kung sino man ang makakabangga ng Golden State Warriors sa playoff. Dapat pa rin daw maghanda. Kung yung OKC mga idol, aba syempre magandang laban to. Mga batang manlalaro ng OKC na puno ng enerhiya versus mga veteranong player ng Golden State Warriors na mayaman sa karanasan. Para sa inyo, ano ang say ninyo sa sinabi ni DeMarcus Cousins? Nakakatakutan pa rin itong Golden State Warriors pagdating sa playoff? E-comment lang yan.